Paunti-unti ngang sinusubukan na lumapit ang distansya nila ni Karasawa. Pero si Karasawa ay hindi pa rin humihinto sa pag-ikot sa buong ring habang sabay ang mga jabs nito. At nakikita nga din dito na gumagawa si Karasawa ng isang bilog sa loob ng ring, sa kung saan hindi nga maabot ni Ipo ang layo ni Karasawa. Ano to? Parang isang pagong at isang koneho. Mabilis at mabagal. Sigaw ng isang nanonood. Sige lang, Makonochi. Mahuhuli mo rin ang tamang kempo. Sigaw naman ng isa. Kung gagawa ka ng isang bilog sa ganyang distansya, madali mo lang makikita ang bawat paggalaw ng kalaban mo. Para sa isang outrage na katulad ni Karasawa, ang pamamaraan niya ay napaka-perpekto, sabi ni Tagaki. Bilog? Teka lang, sabi ni Kimura. At napapansin nga natin dito na pabilog ang pagtilos ni Karasawa. Pero paiba-iba din naman. Kung mula dito sa itaas, makita mo ng malinaw. Tignan mo ng maigi yung linya, sabi nga ni Kimura. At maigi naman itong pinagmasdan ni Tagaki. At nakita niya na ang ibig sabihin ni Kimura. At eto nga, bilog siya na hindi perpekto. Nalinawan na nga itong si Tagaki. Dahil ang dahilan nun ay ang unti-unting pagakbang ni Ipo. Ang bilog na linya niya sa bawat paggalaw man ni Ipo papalapit kay Karasawa, nagiging iba bigla ang paggalaw ni Karasawa. Dahilan nga daw para maiba pag-ikot nito. Ang bilis talaga niya at nagagawa niyang tamaan ako sa ganyang kalayo na distansya, sabi nga ni Ipo. Pero, at isang abante na naman ang ginawa ni Ipo. Sige, konting-konti na lang. At lumalapit na nga ang distansya nilang dalawa. At makikita nga natin dito na malapit na niyang makorner si Karasawa. At nahalatanan ni Karasawa ang ginagawa ni Ipo na para makorner niya si Karasawa. Nakuha niya ako. Sigaw ang mga manonood dahil corner na nga si Karasawa. Na-corner niya ito na hindi man lang nakakasuntok, sabi ni Tagaki. At ipinaliwanag nga ni Takamura ang ginawa ni Ipo. Ang panggulo niya sa ginagawang pag-ikot nitong si Karasawa at sinasabi nga niya na halos lahat ay iniiwasan na daw ang in-fighter na boksingerong lalo na't sa gaya ni Ipo na malakas ang mga suntok. Dahil din sa mga experience niya, dahil hindi naman daw yun ang unang beses na nakalaban siya ng outboxer, kagaya nga ni Tagaki, tuwing nag-i-sparring silang dalawa. At nagawa nga din ni Ipo ng perpekto kung paano harapin ang mga outboxer. Alam na rin niya kung paano makadikit dito, na walang ibang ginagawa na delikadong paraan. Pero gagana kaya ang paraan niya kung bibihira ang mga pagsuntok niya. At nagtataka nga si Tagaki kung paano makokontrol ni Ipo ang kalaban niya na malubusan sa ganoong pamamaraan. At sinasabi nga ni Coach Kamugawa na hindi daw isang henyo na boksingero si Ipo. Pero ang experience daw niya sa mga dating niyang nakalaban ay maihahambing mo na bilang isang talento. Maihahambing sa kanila pagtataka ni Manny Kiriagi kung anong susunod na gagawin nga ng kalaban at ano ang gagawin. At epektibo ma ito sa mga outboxer kagaya ni Karasawa para matalo sila sa laban. Kung mas mahusay ka na at nananatili ka lang sa mga basics, mas malaki ang kalalabasan nito. Si Karasawa ay isang advanced rounded boxer at natural lang na makita ng bata kung ano ang gagawin nito sa susunod. Kaya pala ginawa niya ang pagtayo na yun habang mabilis na umiikot si Karasawa para hindi niya ito mapansin, sabi ni Manny Kiriagi. Ang pagtayo niya ng stance na ganun na nakakapagbigay ng malaking presyo sa kalaban mo, sabi nga ni Coach Kamugawa. Parang isang missile na handang-handa na sumabog. At corner na nga dito si Karasawa. Hindi niya akalain na mako-corner siya ni Ipo dahil ang buong akala niya ay basta-basta lang hindi nagawa ni Ipo sa pagakbang niya. Eto na siya, sabi ni Karasawa. Bibira na si Makonochi. Tatakbuhan ko pa siya o ako ang unang atake, pag-iisip na ni Karasawa. Pero si Ipo ay sinimulan na ang pag-win sa katawan niya. Sigawan ang mga manonood. At eto na nga, patuloy na papabilis ang pagkilos ni Ipo na pahugis. Dahil ginawa na nga ni Ipo ang hinihintay ng lahat, ang depth roll niya. Ang depth roll, sabi nga ni Karasawa. Sigaw si Sanada. Pero ang sabi sa isip ni Karasawa, sige lang, handa ako sa depth roll mo. Sige, halika dito. At sabay umatras at sumandal na nga itong si Karasawa sa poste ng ring para makapaghanda nga. Umatras siya. Gagamitan niya ng counter ang depth roll ni Ipo. Sigaw man nila Itagaki at Kimura. Parehas na parehas sila ng ginagawa ni Sawamura kung papaano ang pag-counter sa depth roll, ang sabi nga sa isip ni Coach Kamugawa.
Nagsuya-suy lang siya, pakanan, papunta sa kaliwa. At naatake siya galing sa blind spot na magkabilang gilid. Pero kung lalayo lang ako ng kaunti sa kanya, makikita ko ang buong paggalaw niya. At tamang-tama nga ito para sa counter ko. Sige, gawin na natin to, Makunochi. Sa kanan o sa kaliwa, saan ka man manggaling, sabi nga sa isip ni Karasawa. Pero makikita nga natin dito, nagtataka si Karasawa. Dahil nung pag-atras niya, wala si Ippo. Ha? Nasaan siya? Wala sa kanan o kaliwa. Wala siya kahit saan pagkagulat niya ni Karasawa. At kita nga din natin na nagulat sila Sanada at Coach Kinoshita. Ano to? Ano ang mga sinasabi nila? Sabi ni Karasawa. At biglang napatingin na si Karasawa mula sa ibaba niya. Gulat na gulat ito sa nakita niya. At naroon pala ang ating champion. Nanggaling na siya mula sa ilalim. At eto na nga ang malakas na kaliwa ulit ni Ippo. Ano? Galing siya sa ibaba. Hindi pala niya ginamit ang Tepsirol. Hindi na ako makakasangga sa suntok niya. Ang nasa isip nga ni Karasawa habang paparating na ang suntok ni Makunochi. At biglang naalala ni Karasawa ang usapan nga nila ni coach niya na hindi nga raw gagana ang mga malalakas na suntok ni Makunochi dahil sa tigas nga daw ng katawan niya. At eto na nga ang suntok ni Makunochi. At si Karasawa, isinara niya ang bibig niya at diinan niya ang mga ipin niya. At sabay pinatigas niya ang buong katawan niya para kayanin daw ang suntok ni Makunochi. At kita nga po natin dito na sobrang lakas ng kaliwang suntok ni Ippo na paangat pa niya ang buong katawan ni Karasawa. Grabe, mas lalo pa nga talagang lumakas ang suntok ni Ippo. At eto nga mukhang nawasak ang tiyan ni Karasawa. At halos masupa na ni Karasawa ang mouthpiece niya. Sigaw ang mga manonood. At sabi nga ni Karasawa na hinubog nga daw niya ang katawan niya para nga raw sa suntok ni Ippo. Pero kahit ganoon, ay wala pa rin nangyari. Hindi pa rin kinain ng katawan niya. At pabagsak na nga rin dito si Karasawa. Karasawa, sigaw nila Coach Kinoshita. Hindi pa ako babagsak, sabi nga ni Karasawa. Habang pilipilit na, hindi matumba. Ito ang una kong title match. At sinasabi nga niya na wala pa siyang napagtatagumpayan. Na hindi siya susuko habang hindi niya nakukuha ang mga gusto niya. Hindi ako makapaniwala na wala ulit ang lakas niya sa isang suntok lang. Alam ko ang ganyang pakiramdam na ang body blow ni Ippo na mararamdaman mo ito pag nagtagal. At unti-unti nitong papahinain ang hita mo hanggat sa hindi mo na magalaw pa ito na lubusan. Sabi nga ni Sanada na alam niya kung anong pakiramdam kapag tinamaan ka ng body blow Bulakay. Ippo, huling-huli na siya ngayon, sabi naman ni Coach Kamugawa. At kita nga natin dito na nakayanan ni Karasawa at hindi siya na-knockdown sa suntok na yon. Pero, corner pa rin siya ni Ippo. At tamang-tama na ang distansya nila na hinihintay nga ni Ippo. Na-corner na siya. Wala na siyang kawala, sabi ng mga manonood. At kita nga natin, nasigawan na dito ang mga manonood. Nasaktan siya sa body blow na yun. Sige Makunochi, wala nang kawalayan. Sige Makunochi, pabagsakin mo na yan. At sinasabi nga ng announcer dito, ang buong manonood ng Korakuen Hall ay sinisigaw nila ang pangalan ni Makunochi. Sobrang lakas ng mga sigaw nila. At ang challenger ay iniinda pa rin ang body blow nga ng champion. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Makakatakas pa kaya dito ang ating challenger? O hindi kaya tatapusin na ng champion gamit ang malakas niyang mga kamao? Habang kita nga natin si Karasawa, kahit sobrang nasaktan sa suntok ni Ippo, hindi pa rin ito sumusuko. At sinasabi nga nito na hindi pa ito tapos. Wala pa ako nakukuha. Hanggang sa dulo. Gusto ko dapat maibigay ng champion ang lahat ng lakas niya. At dagdag pa nga ni Karasawa na wag mo akong mamalitin. At wag mong pigilan ang sarili mo na gamitin ang Tepsirol mo sa akin. Hindi pa ito tapos. Sinasabi nga sa isip ni Karasawa. At hindi nga nagtagal. Susugod na nga po dito ulit si Ippo. Ayan na siya, Karasawa. Umalis ka dyan. Mabilis. Sigaw nila Coach Kinoshita. Nagulat naman itong si Sanada. Dahil kaliwa na naman ang gagamitin nitong si Ippo. Malamang inaasahan din nito ang Tepsirol ni Ippo. O isang clinch din kay Karasawa. At bumira na nga ulit si Ippo gamit ang kaliwa. Habang si Karasawa ay nakataas lang ang guard niya. Hindi ko na nasundan ang mga pag-attack ko kanina dahil sa mga clinch na ginawa niya noong first round. Kung makakatakas pa siya, baka hindi na ako mabigyan pa ulit ng ibang tsansa, sabi nga ni Ippo.
na desidido na talagang pabagsakin si Karasawa. At sunod-sunod na nga dito ang mga kaliwa ni Ipo. Habang tuloy na ang mga kaliwa ni Ipo, sinasabi dito ng announcer na nakakagulat ang ginagawa lang ng champion na yon. Puro mga mahihinang mga jabs lang ang pinapakita niya. At hindi niya hinahayaan pang makasakas dito si Karasawa. Dahil sa mga mabibilis niyang mga jab kay Karasawa. At naiinis naman dito si Karasawa. Dahil nga daw sa mga mahihinaang mga pagsuntok sa kanya ni Ipo. At dahil dun, ay hindi may baba ni Karasawa ang guard niya. Hindi siya makagamit ng clinch. Pagkagulat nga ni Sanada. At dagdag pa nga niya, habang hindi makapaniwala sa galing ni Ipo. Napakaingat at eksakto ng mga pag-atake niya. At hindi niya binabago, pinapanatili lang niya ang paggamit niya ng mga basics. At ginagamit niya ito para sa tiyak niya pagkapanalo. Sabi nga ni Sanada, sige magaling bata, gamitin mo lang ang basics. Hindi kagana ngayon dito ang malalakas na suntok mo, sabi nga ni Coach Kamugawa, na nagugustuhan niya ang pinapakita ni Ipo. At ang coach naman ni Karasawa, nakakainis. Sana kung magsusway siya ng isang malas na suntok. Kapag ganun, madali lang makakalis ng mabilis si Karasawa dyan. Hindi hinahayaan ni Makonochi na makakuha ito ng tiyempo para makatakas. Mas maganda pa kung gagamitin niya ang Depth roll. Hindi yung ganyang mga suntok, sabi nga ni Coach Kinoshita. Nagulat naman si Sanada sa nalaman niya. Habang si Ipo, wala pa rin tigil sa pagsuntok ng basic dito kay Karasawa. Habang si Karasawa, hindi ka naman ganyan kung sumuntok. Huwag mo nga akong malilitin. Sige na, ipakita mo na sa akin ang finishing blow mo, Makonochi. Gamitin mo na ang depth roll mo. At kapag ginamit mo na yun, magugulat ka dahil babalik katagad ang sitwasyon natin sa pamamagitan ng counter ko, sabi nga ni Karasawa dito. Nananatili lang siya sa basics. Hindi niya ginagamit ngayon ang mga malalakas niya na suntok. Sinisigurado niya muna lahat ngayon, wika ni Sanada. Habang si Ipo, magiging maayos to. Naniniwala ko sa mga suntok ko. Ine-ensayo ko to na maayos. Ano? Basics pa rin? Wala ba siyang balak gamitin yon? Sabi nga ni Karasawa, na naiinip na at naiinis na din. At dahil nga sa mga suntok ni Ipo, na sunod-sunod, masyado nang nakadikit sa poste ng ring ang katawan ni Karasawa. Napansin naman ito ng mga tao. Tignan nyo, ang katawan ni Sanada, sigaw nila. At tuloy pa rin si Ipo, habang si Karasawa ay nakataas pa rin ang guard. At makita nga natin dito, hindi mabigyan ng tsansa si Karasawa, kundi itaas lang ang guard niya. At maski ang poste ng ring, ay naitutulak na ng katawan ni Karasawa. Naibabaon na ang katawan niya sa mga suntok, sabi ng mga manonood. At sige, tuloy pa rin ang pagsuntok dito ni Makonochi. At halos masira na dito ang poste ng ring dahil sa malakas na impact. Binabaon na siya. Hindi na siya makawala sa corner, sabi ng mga tao. At napansin naman ito ni Tagaki kung ano ang ginagawa ni senpai niya. Katulad nung ginagawang pag-ensayo niya sa kahoy, sigaw ni Tagaki. Anong sabi mo? Tanong nila Kimura. Ang training na yon ay sa wakas ay nagbubuma na, sabi sa isip ni Coach Kamugawa. Maniwala ka sa ginawa mong training bata at sa sarili mo. Walang sigil mong ginawa yon. At sa Karasawa ay hinihintay pa rin ang depth roll ni Ipo. Maniwala ka lang bata, sabi nga ni Coach Kamugawa. Habang tuloy-tuloy pa rin ang pagsuntok ng mabilis ni Ipo at sabay sumigaw ng pagkalakas-lakas itong si Sanada. Karasawa, umalis ka na dyan sa corner ah. Hindi ka mabibigyan ng pag-asa dyan na magawa mo ang counter na hinihintay mo. Sigaw nga ni Sanada. Nagulat naman dito si Coach Kinoshita. Si Makonochi, ang depth roll. Wala siyang balak na gamitin ito ngayon sa laban, sabi nga ni Sanada. At si Coach Kamugawa, bumalik ka sa simula at simulan ang basics. Mapanganib itong gawin. Pero ito ang paraan para mapagpatuloy ang pagkapanalo at para sa national level. Kailangan mo matutunan kung paano ang pamamaraan para makorner mo ang isang tao at magpapahina sa kanila at talunin sila. Ipakita mo sa akin ang evolution mo, sabi nga ni Coach Kamugawa. At si Ipo, naniniwala ako, kaya kong lumaban na hindi ako umaasa sa depth roll, sabi nga nito sa sarili niya. Habang tuloy-tuloy pa rin
ang pagbira niya kay Karasawa.